Kung siguro wala kang Pasig, ewan ko saan ako pupulutin. Yun lang sabi ko sa sarili. Grabe ba kasi? Boss Buddy, payakap nga. Oo nga eh. Nakakatuwa, no? Kasi sabi ko, wala talaga akong team mapuntahan last season. Kaya nga nag-guest ako dun sa Marlo kasi tinawagan talaga ako na laro ka dito. Ganyan. Total, may gawain naman na so hometown mo rin, homegrown ka din. Kaya ako nag-guest. Tapos biglang, yun, nagtawag ulit si boss. Kaya sobrang grateful ako sa'yo, boss. Sobrang thankful ako sa'yo. I believe him. Yeah, I believe him. I need tissue. Sa loob ng court, may laban. Sa labas ng court, may kwento. At dito sa Rebanse, may sagot sa lahat. Hindi ito basta highlights. Hindi ito basta stats. Ang mga laro, ang mga kontrobersya, ang mga sandaling hindi mo malilimutan, at ang mga tanong na kailangan ng sagot. Susuriin namin ang bawat play. Haharapin namin ang bawat issue. Current action, throwback stories, real talk, walang preno. Ito ang basketball culture ng Pinas. Buhay, hindi natutulog, at laging may laban. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo. Kung akala mo tapos na ang usapan sa Final Buzzer, nagkakamali ka. Dahil dito, lahat ng kaganapan sa MPBL on and off the court ay pinag-uusapan. Ako po, si Mika Abesamis. Ito ang podcast na hindi lang basta recap, ang tambayan ng tunay na basketball fans. Dito walang safe takes, walang preno, game analysis, locker room talk, at mga kwentong dito mo lang maririnig. My name is Coach Christian Luanzon. We are here to talk about the league that lives and breathes the heart of the country's cities and provinces. From the highlight reels to the social media fire, we will discuss it one by one. I am Joe Gomsilian. Dahil sa show na ito, kung may issue, may sagot. At kung may talo, aba, may rebanse. Okay. I am excited. Happy birthday! Happy birthday! Oh my God. Hey, Thank you so much. Yeah, as we are recording this, di ba? Oh Ano ba my ngayon? God. Ano ba ngayon? May 11? Yeah. May 11. Okay. Thank you so 5-11. much, my friends. And, bukod sa birthday ko, this is our fifth episode. Palakpakan! Just shooting, no? Yeah. May 5th month, tapos 5th episode. Tama. At saka, syempre, gusto ko lang i-congratulate yung buong team natin dito sa Rebanse, ang Sports Plus. Yeah! Talaga namang umabot na tayo sa 5th episode, di ba? Ibig Tama. sabihin, ganun na rin pala katagal yung liga. Oh, pero may narinig akong chismis, ha? Ano na naman? Aabot daw tayo ng 6 kung may pizza mamaya. Okay, pero go. Push pwede, na. pwede. Pero kung wala, huwag ka na rin umasa sa 6th episode. Okay. Kumusta kayo? Ang dami na namang exciting games, no? Nitong week na to. Dami nagpakitang gilas. Isa dyan yung guest natin ngayon, no? Ayoko muna siya tignan, pero nandiyan siya. Sobrang pakitang Nandyan siya. gilas na Oo. ngayon. Oo. Oh, pero yung mga iba, hindi nagpakitang gilas. Dahil hindi Talo pa rin. Oh. Oo nga. Huwag nyo nang isipin ko sino. Aray ko. Huwag nyo nang hanapin. Pero actually, that game was good, no, Joe? Pero dahil wala ka nga, It was good. it was even better. Okay, Coach Chris and Joe, let's start with a quick recap with our featured games. Siyempre, nung May 8, we had this game between Pasay and Sarangani. The Pasay Voyagers dismantled Sarangani through a highly synchronized balanced offensive attack that stood in stark contrast to Sarangani's stagnant isolation-heavy offense. Anchoring Pasay's success was Steve Nash. Enriquez, sino pa ba? Who controlled the game's tempo with a double-double performance. Alam mo, Galing. ito si Steve, talagang as the games go by, gumagaling talaga lalo, no? Kailangan Dito sa mong MPBL. panindigan eh. Pag ala NBA yung pangalan mo, Oo. obviously Steve Nash. Diba? Tsaka sabi nga Kailangan- niya sa akin actually, nung huli ko siyang nakausap sa isang game, tinanong ko siya, sabi ko, ano bang magpapagupit ng buhok mo? Sabi niya, hindi ko talaga ipapagupit, ate. Talagang, pero, Parang dahil, may diin yung Oo. pagupit, sabay panaitin. pero, dahil mahaba yung season, nag-iisip na daw siya ng ibang hairstyles. O, diba? Abangan natin yan, diba? Kagaya ng teammate niya, si Mark Parks, medyo naka-dreads. Gusto ko parang Kelly Oubre. Nakita mo si Kelly Oubre ng Sixers? Diba? Parang two-face. Kumbaga hati, dilaw yung kaliwa, red yung kanan. Gusto ko yung Steve, ganun. Pag guess mo Maganda yun. dito, dapat dilaw yung kalahati mo. Okay.
Joe? Okay, so Cebu overturned the 44 to 53 halftime deficit with a massive 33-11 scoring blast in the third quarter. The game also made MPBL history when Don Hontiveros and his son, Ice, became the only second father and son tandem to Yes, play sir. together on the court. Sino ba yung una, Coach Chris? Ikaw lang makakaalam nito kasi ikaw yung nandun since season 1. Marlu and Matt Aquino. Okay. The skyscraper and the Baby. skyflakes. Grabe ka naman. Matt, bilig yan. Minsan ka lang talaga funny. Nakakatawa yun. Actually, ko na naisip yun, ha? Okay. At saka, Salamat at tumawa kayo. Oo nga eh. Pero ito, basically, Coach, parang bilang yung outfit mo today, Naka-Lakers outfit Yes. ka. Oo. Medyo brawny moment to. Brawny Yes. moment para kay Ice. Yeah, so, Galing, pero galing. ibang meaning nito, Mix. Sige, explain mo. Kasi despedida na ng Lakers to bukas. As we are Ay, grabe recording this naman. again, May 11. They're gonna play tomorrow. May 11 in the States, yes. But they're gonna say goodbye to a terrific season. Okay, so doon na tayo magtapos. Huwag nyo Okay. nang ibalik si Luka, please lang. Next year na. Okay, pero masabi ko lang, kasi kinover ko yung last game niyang Cebu. Kinausap ko si Ice. Sabi ni Ice sa akin, it wasn't the usual father and son growing up, Kasi, parang coach yung tingin niya sa daddy niya. Ewan ko, coach. Ikaw kasi may mga anak ka rin na naglalaro eh. Correct. Ako ibang-iba. Like, Daddy ka talaga. daddy talaga ako sa laro. Okay. In fact, yesterday, my second son had a game and then I was shouting on the sidelines like every time nakakashoot siya. I try not to be a coach. During the game. During the game. But after the game, nung lumalapit sila, syempre, Oo. and I would give them pointers. Okay. Shout out to my eldest, by the way. He suffered an ACL tear last week. No? Praying si for him. Noah. Yeah. So, come back strong. Okay. Ang sabi naman ni Ice kasi, siya, parang na-compare niya yung sarili niya kay Kyle tsaka kay Coach Elvis. Ang dami natin mga sitwasyon na ganyan. Obviously, with Elvis and Kyle, medyo ibang sitwasyon nila. Literal, coach niya yung tatay niya sa team, no? And it's really a tricky line that you want to cross as a child, as a father. I guess, hopefully malaman ko yan in season 15. Maglalaro ako at saka yung anak ko sa season 15 ng MPBL. Kaya dapat, Okay, announcement. dapat may revanse pa rin. Announcement. Season 15. Makikita natin ang brawny moment ni Noah. Ilan taon na ako nun. Sige. Okay, go ahead. Ayan, magandang game yan. San Juan versus Zamboanga. Kung saan nanalo ang San Juan 80-73. Dikit to, ha. San Juan dropped a 15-1 bump to pull away at the half and maintain a large lead, holding off Zamboanga's late fourth quarter rally. Best player ng laro, Sino pa ba? okay, ang kanilang key prize recruit, late addition, no? As in bago mag-start yung season 8 natin. Itong si Mike Phillips, 14 points, 11 rebounds, and 3 steals. Okay. Siguro pwede na banggitin, Player of the week? Zamboanga, yeah, he is the player of the week, that's right. But Zamboanga has a new guy coming, no? I think people have heard this already, but we are welcoming Fort Ricky Padrigal Yes, sir. to the MPBL. Homegrown yan. Oo, home. At saka, syempre, medyo bias ka dyan kasi Tiger na naman yan. So sana maging guest natin yun si Fortsky tsaka si Nick Cabanero dito, no? One day para ikaw na lang mag-host. Exit muna kami ni Joe nun. Kasi- Walang iwanan. Okay. We also have Ilagan versus the Manila Batang Quiapo. 99-91. Actually, napanood ko tong game na Dapat to. siya magbase. Oo nga, ikaw na nga. Para masama siya mag-report Para nito. mag-guilty ka na wala ka doon. After securing an early lead and weathering Manila's aggressive second quarter comeback, the Ilagan Isabela Cowboys regained control by outscoring their opponents 28-20 in the third period. This allowed the Cowboys to build a comfortable cushion, which they successfully got with the win over Manila. And of So, course, ang The best best player of the player. game was Art De La Cruz Grabe yan. with 17 points, 15 rebounds, and 5 assists. 16 in the second half. Yeah. Only 1 point What? in the first half. Wow. Okay. Notable though, I wish I would say your name pero si John, dahil wala ka nga, di ba? Led the game in scoring, your point guard. Mhm. Paano ba yung pangalan niya? Paa? Feet? Ano ba? Faa. Faa. Okay. Pero Yeah. alam mo, to be fair to Manila, ano talaga to they really almost
they fought eh. They fought, In this, they fought. they It's fought in this true. game. First time ba to? Nag-fought sila? Coincidence ba to? Dahil Nawala si Joe. wala si Joe? No, but one thing I want to highlight here is Art de la Cruz because back-to-back best player niya yan eh. Before this game, yung game nila before this, siya rin ang best player. Gusto ko lang i-highlight na, I mean, Art in the last seasons, no, his first few seasons with Ilagan, tinatry niyang hanapin pa yung rhythm niya, hindi niya mabalik. He came from an injury, ganyan. And I heard in his interview dito sa game na to na he was saying thank you to the management of Ilagan because they were very patient, waiting for his, his rhythm to come back. And it now, no, back-to-back best player, nararamdaman ni Arth na pabalik na siya doon. So, magandang abangan yan because obviously we know that Arth is the king cowboy Kudos. of Ilagan. Yeah. All right. To really understand what went down on the court, we need someone today kasi isa lang siya who actually felt the heat of Isa the lang. game. Guess natin. First time to. Isa lang. First Special time. to. Special. Birthday ko. Oh. Okay. Mga Karibanse, joining us today to give us the inside scoop and the player's perspective. Let's welcome the high-flying Warlo Batak from Pasig City. Yes, sir. naman! Okay. Welcome, Warlo. Maraming salamat. Thank you sa Alam invite. nyo, si Warlo, galing siyang practice. Mhm. Kanina umaga. Tapos, may meeting siya sa mga boss niya. Nag-lunch. Mhm. At may game pa siya bukas. Pero, nandito siya. Maraming Diba? salamat, Warlo. Maraming salamat, Thank you. no? Warlo, syempre, bukod sa mga lumilipad ka nga, sabi nga ni Mhm. Joe, bukod sa mga naipakita mo na sa MPBL, yung mga napakataas mong talon, no, yung mga nagagawa mo para dyan sa Pasig team. Syempre, gusto ka pa namin mas makilala, gusto ka mas makilala ng fans. Paano ka ba nagsimula sa basketball? Ilang taon ka nagsimula, tapos saan ka nag-aral? Yun muna, bago natin pag-usapan kung paano ka napunta sa MPBL. Nag-start ako mga 11 or 12 years old. Sa court lang sa amin, sa Palolo, sa Bulacan. Doon nagpagawa ko ng ring ako dati sa daddy ko. Parang sarili ako, malit lang. Doon ako nagpa-practice. Ganun. Yung Okay. sumasali ako sa mga inter-barangay, minsan di ako nakukuha eh. Oo. Kasi syempre, patpatin pa ako noon. Talagang bata talaga. Okay. So yun. Tapos nag-start talaga ako mag-varsity. Junior high ako sa La Consolacion. Actually, last tryout di ako nakuha. Nagsabi lang yung mga tropa ko na sa sports director na kunin si Batak. Yung may potential. So yun. So Doon kumbaga, ako hindi ka nag-start. pa dapat kukunin Oo, hindi pala. talaga. Kumbaga, na lang, may nag-push. Pero kasi, ang maganda dito kay Warlo, syempre, di ba, yung mga talagang sumisikat na players, usually collegiate players ng galing UAAP, galing NCAA. Si Warlo, hindi siya nang galing sa UAAP or sa NCAA. Kwento mo, saan ka ba nag-college? Sa Bulacan State University ako nag-college. Okay. So yun, doon Who's your ako, coach there? Sinong coach mo nun? Coach Antonino Tayaw. Okay. Okay. Tagal siya doon. So doon talaga ako nag-condition. Mm-mm. Then doon ako nagkaroon din ng break sa kanya. Ma-improve yung laro ko kahit papaano. So yun. Tapos paano ka na-discover after nun? I mean, paano ka napunta? Nag-NBL ako. Okay. Okay. 2 years. Yung first year ko talaga, 2021, pandemic pa yun. Pandemic. Okay. Yeah, Tama. so, wala rin akong playing time kasi grabe yung mga kasabayan ko, mga kuya ko, veterano. Mm. So, the next year ng NBL, wala pa rin talaga. So, yun. Talagang sa lugar lang ako naglalaro talaga. Sino-sino mga notable names na nakasama mo dyan? Yung- Dominic Fardo. Okay, okay. Yan, yun yung talagang, mas kilala ngayon. Curious ako, nung before ka ba mag-NBL, athletic ka na talaga dati pa? Or like, parang na-develop mo lang as... Develop talaga. At parang may talo na talaga eh. Alam ko sa sarili ko. Pero Tas, anong age ka una nag-dunk? Kung ah, naalala mo ba? 16. 16. As in yung malinis. Dunk lang talaga. Oo. Malinis lang. Hindi diba usually top ring lang siya. Oo. Nakatry ako ng dunk talaga. yun. Wala kay Joe yan. Wala talaga. Si Joe, 4 years old pa lang nakakadunk. Ay, hindi. So, kumbaga 16, Sorry, Joe. so, kumbaga 16 years old ka nung na-discover mo na may talent ka sa dunking. Mm-mm. Bago yon, anong position yung binibigay sa'yo usually sa games? Anong position mo talaga? Nung high school, college? Yeah. Dos, like, Ah, guard. okay. Okay. So clearly, no, yung daddy mo, magandang impluensya sa'yo. Sabi mo, ginawan ka ng ring. No? Pero curious ako, ilang kayo magkakapatid? Aside from yung dad mo, sino pa ba nag-impluensya sa'yo? 5 sa kayo basket? magkakapatid. Wow! 5. Konti, Dami din pala. Ang dami nyo rin. Ano to? Ilang lalaki, ilang babae, Four. pang ilang ka? 4 boys, 1 girl. Okay. Bunso ako.
Uy, grabe. Kaya pala, that explains yung baby face. Ay, grabe. Mamaya darating tayo doon. Dadating tayo Oo, doon. Kasi sino yung parang kahawig niyan. Yeah. Natatahi ko na eh. Tama. Oo, kasi yung mga panganay kasi, Aray. ang layo eh. Hindi baby face yung datingan. Oo, tama ka. Ganun ba? Baby face naman. Meron ding mga nagbabasketball dun Wala, sa ako mga lang kapatid talaga. mo. Ikaw lang. So, kumbaga, ano sila, iba. Mga iba yung mga Corporate fields sila, nila, oo. corporate sila. Pero matangkad din mga kapatid mo. Sakto lang. Sumunod sa akin, 5'11". I believe. Kasi pag younger, usually mas matangkad Tama. eh. Kaya hindi ko nakukuha sa mga kapatid ko yung ano eh. Pero, tama, Sana, si Jordy. Jordy, Jaime, Javi. Pero si Juan Si Juan, naman, oo. oo. Pero si Juan yung Oo. parang in a way, parang pinakamalaki dahil si pinakamataas tumalon. Pero sino yung pinaka-pogi ba? Marlo, ano ulit yung tanong natin? So, tanong, Siya lang yung nagbabasketball. Yeah. Okay. So, bilang bunso no sa pamilya, since hindi masyadong anong sports ng mga kapatid mo? May any sports ba? Volleyball. okay. So, Badminton. meron din That naman. explains why. Meron din naman. Okay. Nasa genetics. So, gusto ko lang malaman, nabanggit mo nga kasi, nabanggit natin, di ka nga nanggaling sa UAP at saka sa NCAA. So, nung napasok ka sa MPBL, which tatanungin din namin kung paano ka napasok, naging challenge ba sa'yo yung parang, ganun na, di ba? Yung mga iba dito, kumbaga sikat na sila bago dumating ng MPBL. Ikaw, nagpapakilala ka pa lang. Naging challenge ba sa'yo yun? Na-motivate ka ba doon? Anong pakiramdam nun? Yes, sobrang challenge ko na motivate kasi syempre galing ako sa province. Mm-mm. So yung mga nakikita ko sa TV, mga idolization, mga galing. So gusto kong challenge sarili ko, motivate na sooner or later, makakalaban ko sila. Pwede ko sila maging kakampi, ganyan. Tama. At yun na nga nangyari. Saan ba province mo? Bulacan nga pala. Okay. Alam mo, there was one interview I had with Boss Buddy Encarnado, of Okay. course, the team owner The legend? yes, the legend of Mhm. Pasig, no? And you know, he would always talk about how he grooms his players. Kenny Rocacurva was with Pasig before, 'di ba? Right. And look at him now. Unang taon niya. Yeah. Di ba? So basically, Boss Buddy has this Eye for talent. eye for talent, the Mhm. gift of looking for, very talented players. Yeah. Paano- Boss Buddy, si Joe kasama namin. Okay. Kung gusto mo pa ng isa pang dunker. Oo. Ang gusto ko malaman, Warlo, paano ka napunta sa MPBL? Paano ka napunta kay Boss Buddy? First season ko, diba, sa Munti ako. Okay, Correct. munti ka First muna. season ko. Okay. Sinong coach? Coach Mixon Ramos. Okay. Correct. Ayun. So, kasi, yung may-ari nun, si Boss Aya, yung partner nun, Okay. kilala ng misis ko. About sa, kasi si JMC. Ayun, Yes, siya yun. si Siya Ma'am. yung Attorney, yes. attorney JMC. Mm. Mayor ng Marilao. So, may connection din. About sa Okay. business. So, yun. Na now the owner of Make Hawaiian Jams. Correct. Marilao Jams. Kay Coach Tantan Manal. Yes. At meron siyang dalawang mascot palagi pag may games. Talaga? Si Attorney Always, Jem, lagi. di ba? Ah, Dalawa lagi. yun. Jem kasi siya. Kaya dalawang mascot. Okay. Jem and Jem. So, Makikita natin yan. Pag so lumalabas sa pag ang may kawayan, may laro, tatlong mascot. Kasi may mascot din ng tayo eh. Oo, ang Sports MPBL, Plus. Sports Plus. Oo. Okay. Okay. Okay, Warla, sorry. So, kumbaga yun na nga. Paano ka napunta kay Boss Buddy? Napunta ko kay Boss Buddy, yung tropa ko, si Tamayo. Ah. Siya ang way. Parang sabi niya, try out ka sa Pasig. Sama kita kay Boss Buddy. Sabi ko, sige, walang problema. Okay. So yun, ang lagi lang na sinasabi, bago kami mag-try out, sabi niya, first drills pa lang, dakdaka mo na. Go hard ka na. Yun, alam mo na ha? Yung sabi Tama niya. Okay. Yun, sabi niya, okay, sige, noted. So, drills kami, dunk ako. Tapos yun, go hard lang ako palagi hanggang sa nagtuloy-tuloy. Mm-mm. Kinuha na ako ni Boss. Mga karibanses, saglit lang. Alam nating lahat na mas exciting manood ng sports kapag dikit ang laban, clutch ang moments, at bawat possession may kaba. Pero alam mo kung anong mas exciting? Kapag mas invested ka sa bawat play with Sports Plus. Sports Plus is your go-to sportsbook kung gusto mong mas maramdaman ang thrill ng bawat game, whether basketball, volleyball, or your favorite matchups, pwede mong subukan ang sports instincts mo anytime, anywhere. If you're ready to level up your sports experience, register or sign up at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop for 21 and above only. Now back to our podcast. Okay, question. Nung nasa Muntinlupa ka, was this the season na grupo ng mga JRU boys? Andyan sila JL,
De Los Wala, Santos? wala si Lance. Hindi pa. Sila na lang. Hindi. yun. Year before yan. Oh. Kasi Coach Mixon eh. Di ba Coach Louie, Coach Mixon yan? Magkasama yan. So, akala Tama. ko, yeah. That was Oh. the year before. That was the year before. Okay. Okay, so, ayun na nga, napunta ka na nga kay Boss Buddy, and I mean, come on, let's admit, this is Warlo Batac's team. Mm. Di ba? Yes. We have to He will say- not admit, but yes, he Yes. should know Yeah. that. This is Warlo Batac's team. I mean, when you say Pasig, Agree. come on. Di ba? Mm. Pero, syempre, nakikita na natin ng struggles ng Pasig, no? Last season, ang ganda rin ng run nila. Tapos biglang pagpalapit na dun sa mga higher rounds, no? Sa dulo. Kamusta yung ganun sa'yo, Warlo? Na kumbaga yung, syempre, merong mas malalalim na lineups, di ba, na teams. Para sa'yo, parang, ano yung, paano ka na motivate na to go on pa rin, knowing na ito lang yung bench nyo, ito lang yung meron sa bench nyo? Siguro kasi lagi lang sinasabi ni boss na kahit ganyan yung team, laro lang kayo. Kasi maraming kukuha talaga sa inyo. Sabi niya, lagi nang sinasabi, ikaw, bata ka, ganyan. Na always give your best kasi maraming teams na kukuha sa'yo. Magbibigay ka, niniwala siya sa gano'n. So, namotivate lang ako na siguro, nisip ko na lang na kami nandito, tulong-tulong na lang kami kahit maraming malakas na team. Go ahead. Yeah, this is something na, we always mention sa MPBL of a league of 28 teams. Yeah. Look, we live in a world wherein not everything will be fair. Okay? Right, And, you look at the NBA, which is the top league in the world. Diba? Hindi, from team number 1 to team number 28, there's always an imbalance to it. Mhm. Point is, okay, tulad ng sinasabi ni Warlo, and this is something that we always say, they're always in a tryout stage in a way. Yeah. Right? Even though they're under contract with their mother team. But, correct me if I'm wrong, Warlo, di ba? Eventually, pag may kumuha sa inyo at hindi kayang, let's say, tapatan ng Pasig, in a way, parang Boss Buddy would be happy for you guys. Di ba? Yeah. Kasi ang parang pride din doon is them developing a team, With players playing like to Warlo, win, yeah. yes. At the same time, developing the players that would eventually sort of like carry out yung Pasig, no? Kaya ang maganda dito kay Warlo, I don't know if you heard me and the other commentators sa MPBL, Warlo, pero nung preseason, I had no idea ang Pasig babalik. And other teams. No? Si Boss Hindi- Buddy mysterious yan eh. Correct. Nagugulat na lang tayo, andyan na pala ulit si Boss Buddy. And there were a few games wherein sinasabi namin na, okay, calling Warlo Batac, I think mga 2 or 3 games. Di ako sure kung narinig mo yun. Alam ko yung sinasabi mo. Diba? Alam ko. Kumbaga parang pinupush kita sa mga ibang teams Tama. na I thought na kailangan yung talent mo, the kind of talent na meron ka. Starbucks daw Talaga sinasabi ko, kunin ka. Oo. Okay? Kasi kulang sila ng isang taong, he's one of the best drivers of the league. Okay? I mean, hindi katulad natin dalawa, magaling na tayo magmaneho. Ito talaga, mag-drive. Pero, guys like him yun yung parang, like, walang bola, parang masarap maging makampi. Like, I look forward to play with you one. Kasi like, guys with him, like, you see his consistency, like, outside the court. Like, nakikita ko sa stories mo, I follow him. Like, lagi ka nag-gym, like, you always put in the work. Like, I mean, that's how you're supposed to be as a player. Pero let's face reality. Like, hindi lahat ng players, especially Correct. like, in MPBL, hindi naman lahat ng player ganun eh. Like, Yeah. hindi naman sila ganun kasipag. Mukhang talagang gusto niya magpasig. Marunong. Oo. Mukhang gusto niya Pero magpasig. coach, yung sinabi mo kanina, go ahead, And sorry. I think like what he got last year, he was the most improved player because he's being consistent with his work and what he does. And I feel like that is such a good trait, especially as a teammate. I think what makes him good, no? Sorry, we're gonna tickle your ears. Kikilitiin lang namin konti yung tenga mo, yung dalawang tenga mo, Warlo. As a coach, he's gonna admit to this. Strong right ka eh. Di ba? Strong right. Ang mahirap dito, scouted na yung kanan, nakakapunta pa rin siya ng kanan. Diba? Ang hirap nun Kumbaga Okay, tinatanggal na yung kanan sa kanya. Pero Nagagawa niya pa rin. Nagagawa niya pa rin. Oo. No? So, ganun siya kalakas in terms of imposing his will, Oo. if you will. No? And yung sinabi mo nga, coach, kanina, I just wanna add to that, yung sinasabi mo na ito yung chance na parang sinasabi mo na para kay Boss Buddy, magiging okay lang yun if may ibang kumuha sa kanila. Meron ng solid example si Kuro Kakurva nga. Correct. Di ba? Kinuha siya ng Binyan, alam naman natin, as a much stronger contender.
andun siya ngayon. No? Correct. He's also A key one of player. the key players Kung of bakit that sila team. contender. Tama. Pero So may dahil- pag-asa ka pa. Dahil napag-usapan ni Warlo yung mabigyan ng chance ng ibang teams. Ang alam ko, no, bago nagsimula ang season 8, may mga tumawag dyan kay Warlo. Sigurado yan. Oo, alam ko, nag-practice pa siya sa Jensen Warriors. Matanong ko Uy! kay Warlo. Chicks Max yun ah. Oo. Matanong ko kay Hindi ko alam Warlo, kumbaga, what made you stay? What made you stay? Kasi, di ba, parang, aminin na natin, obviously, yung mga narinig ko na nag-offer kay Warlo, may mga contenders din. And mind you, kahit hindi siya naniniwala, okay, na madalas mali siya, iniisip niya tama siya lagi. Tama talaga ako lagi. Lalo ngayon kasi birthday ko. Okay, sagutin mo na. So yun, Warlo, parang what made you stay with Pasig? What made you stay with Boss Buddy? Ito kasi ako nakilala talaga. Nagkaroon na Mm. ng break. So, Layak no? Ang simple ng sagot niya. Oo nga eh. Ayun, gusto ko- ano, gusto ko man Diretso, no? lumipat talaga pero kasi honestly hindi ako comfortable talaga. Iba pa rin yung parang home lang nga si Boss Bali, yung Pasig kasi. Ay, grabe. Grabe, so yun. And you know, that type of loyalty is what Kakaiba. we should normalize that. Like, you know how Kobe, Laker fan, stayed there all out his career. Let's put respect on his name, okay? Don't make him roll on his grave. Okay. No, but Go, yeah, go. he's such a good example na when you stay loyal and you trust the process together with the team, Mm-mm. eventually, tataas pa rin kayo eh. Okay, let me just make that clear yung sinabi mo. Okay. Sa case niya lang. Okay. Pero Aha. Okay, Warlo, maraming gusto kumuha sa'yo. gusto ko bigyan ng moment yung sinabi mo na yun eh. Kasi yung mga nanonood sa atin ngayon, ang daming dreamers. Di ba? Ang Yes. dami nating dreamers, ang daming fans. Maaaring nanonood sila ngayon sa Bulacan habang nagbabasketball sa labas ng bahay nila at merong ginawa ng ring ng Yung tatay. unang nanalo, hindi man taga Bulacan, pero sa Bulacan nangyari Yeah, yun. oo. Hindi, Yung 1 million. Taga Ilocos. Oo. Oo, yun, Player exactly. din yun. Kumbaga, Oo. pag maririnig yung story ni Warlo, panoodin nyo tong episode na to. Hindi ako nagbibiro kasi grabe tong sagot niya. No? Nagulat ako kasi ang ingay naming tatlo, ang simple nung sagot niya pero tinamaan talaga ako. 'Di ba? Mm. Parang I mean, what else will you say? He's so comfortable with Pasig. Naginip siya at ngayon nandito siya. Grabe yung story ni Warlo. So, yun na nga nung sinabi mo kay Boss Buddy na boss dito ako magsistay, kumusta yung naging conversation yun na yun ni Boss Buddy? Binigyan ka ba ng increase? Bonus. Yes, na meron naman. Yun! Ayun! Boss Buddy! Thank you, boss. You're the man! You're the man! Yes, Okay. yes. So yun, masaya siya kasi nga actually dapat talaga lalaro ko sa Marilao. Inofera na ako ni Boss Kaiser. Okay. Yun. So actually i-guess na kasi Kasi ako. Boss Kaiser, nasa Muntinlupa rin ba siya nung time na to? Mm-mm. Magmamarilaw na. Hindi, ibig sabihin, kasi kasi na Muntinlupa nagkakilala siya na eh. sila. Oo. Tama. So, may connection na rin kayo. meron. Okay, go. Kinontak na ako. So yun. Kasi yung Pasig si Boss Bali talagang 50-50. Yeah. Mhm. So sabi niya nung last time, malapit na kasi yung final lineup na lang ng ng PBL. So sabi niya, sige Warlo, payagan na kita mag-take ng ibang team kasi ayoko maipit ka. Kasi talaga hanggang dulo si Boss inantay ko. Hindi pa ako nag-guess sa ibang team. So sabi niya wala talagang sponsor, Warlo. Yan, malungkot ako. Sabi niya, sige boss, wala akong magagawa. Okay, sa mga sponsor, mga utang ng loob, sponsoran nyo. mga ilang teams to. Hindi mo kailangan sabihin lahat. Well, alam na natin isa, Jensen, dahil nag-practice ka rin. Marilaw. Oh. Marilao, dalawa. Tatlo. May tatlo. Ah, Huwag mo na sabihin okay. yung isa, pero sino yun? Sige, sabihin na. Willing siya. Hometown ko. Bulacan. Bulacan. Oh, ang bigat yun, ah. Mm-mm. Oo, para Diba? Para piliin niya pa rin si Boss Buddy. Mayor Vico, Oo nga. pakigawang gawing homegrown na to. Siyempre, Okay. alam din natin na si Warlo was alongside. Mahilig pala mag-basketball pala yan. Oo, Mayor Vico. talaga? Baka sakaling nanonood si Mayor sa atin. Hindi Mayor natin Vico alam. Soto, yeah. Oo. Yeah, that's true. Ako Mix, may tanong lang ako. So now, obviously, you stayed so far in 3 games, 2-1 kayo. Okay. Last game, very impressive, no? Last season, okay, he led the team in scoring. He does a little bit of everything. He led the team in scoring. Yung laro mo, tulad nung nabanggit namin kanina, di ba, malakas ka umatake. I'm sure ikaw rin masasabi na to, no, you still need to improve yung outside shot mo. Okay, but last game, ang napansin ko, parang nag-improve din yung distribution mo eh. Galing mo mag-create, tapos very timely mga passes mo. You led the team in assist.
Si Kid Pido usually yan, but last game, very evident sa akin yun, no? Talk about the last game. What was your mindset? Also, pag-usapan mo na rin yung isang sidekick mo. Paborito ko yan si Jacob Galicia. He was big time nung fourth quarter, best player of the game siya noon, double-double. 6 points nung fourth, ang bibigat ng mga kilos niya. May isang turnaround siya, parang Kobe Bryant din, yung fadeaway niya dun sa left block. Pero mas maganda yung game winner niya. Don't forget. Correct. Oh. Correct. Thank you for reminding me. Oo. No? Pero talk about that game, the last game, and then the game winner. Siguro mindset ko lang talaga lagi is to win and to contribute talaga sa team, yung best effort ko. So yun kasi lagi sinasabi ni boss na markado ka na bata. So you need to... Batak. Markado ka na batak. So kailangan mo lang talagang mag-isip ng iba pang way para makatulong sa team. So yun nga, kung di ka makaka-shoot daw, di pasa mo. Kung di mapasa, drive mo. Then after that, kung malas ka, wala naman daw kasi malas sa defense. So yun, doon ako nag-start talaga. I got mixed up, yeah. I thought it was the game before that. It was the same game. Yeah. Correct. Yeah. Correct. Kaya dikit yung laban nyo, kalaban nila Basilan. Pero yung sa game winner mo, ano ba talaga dapat yung play or gagawin nung time? Di ba inatake mo siya hanggang dulo, di ba? Ano pa dapat yung... Bago mangyari yun, sabi ko sa mga kasama ko, bro, ako kuha ng bola. Ah, Doon talaga. Confident ako, ramdam ko kasi yun. oo. May mga time na ganoon talaga na alam mo yung ready mo, alam mo yung kahit medyo hindi ka nakatulong sa offense. Mm. Oo. Pag may mga ganong situation, Moments. gusto ko din yung mga ganon, yung clutch Oo, time, crunch clutch time. Mm. That's good. Kumbaga, may thrill no? Ah. Pero speaking of what he has already done, no? For himself and for passing. Last year, obviously, alam natin na siya ang most improved player ng Season 7. He was alongside guys like Dave Ildefonso lang naman, nag-MVP, no? Kumbaga, June Bonsubre. Bonsubre, oo. Warlo, parang anong naramdaman mo nun na, alam mo yun, kumbaga, sa listahan ng mga awards, kumbaga, nandun ka, kasamahan mo sila, ganun. Anong nagawa nun sa confidence mo? Sobrang laki kasi di ko talaga ina-expect. So, sobrang daming magagaling dyan na most improved na gano'n. So, siguro nakatulong sa akin yun sa pag-boost lalo ng confidence sa sarili ko. Hindi basta magyabang lang or whatever. Hindi Just to be, stay in shape pa din. And kung, actually, di nga content. Doon din ako content. Gusto ko lagi improve. Improve talaga. Yeah, give us an idea, like, ano ang usual, aside from the team practices, no? Lalo na off-season, ano yung usual routine mo? Like, on a weekly basis. Pagising pa lang, gym na agad ako. Punta ako ng gym. Okay, anong oras to? 4 a.m.? 6 a.m. 6 a.m., okay. And then? After that, syempre, sa baby ko, banding kami. Then, Okay. help yung misis ko sa business. How many kids? 2. 2 kids. Okay, lalaki, babae? Lalaki tas babae. Okay, mukhang nakikita ko sa mga mata mo, gusto mong habulin yung magkakapatid kayo, 5 rin. Pero ang tanong kung gusto rin ng misis mo. Okay. Okay, and then, after ng workout, alaga ng bata. Tulong sa business ng misis. Okay. Want to share? I mean, nandito na rin Ano ba yung business nyo? Oh. Supplier. Okay. Nagsusupply sila. Okay. Tapos nung diretso ka practice? O, ano to? Parang... The off-season. Off-season. Okay. Off-season. Okay. Extra sa gabi. Okay. How about mga legal labas? Yun, habang Yan. bili ka na ba? Kasama na yun. Kasama na. Itong tanong ko. Okay. Sa mga dunkers, kasali ka na sa conversation na to. Okay ba? Sa mga dunkers, alam ko hindi lang normal na ligang labas game sa mga pinupuntahan nila. Meron din talaga mga dunking competitions. Mm. I-shout out ko si Air David. Di ba? May mga ganyan. Carlos. I was with si him Carlos. actually. Just last Saturday. Talaga? Yeah, we had the dunk Ang tanong competition. ko, yun na nga, gaano ba kadalas yung mga dunk competitions tsaka sumasali ka ba sa ganun, Warlo? Isama mo naman. Ano ka ba naman? Oh, nga, actually, yung there's a lot of dunk competitions that always come up, but at the same time, you don't want to fatigue your knees because it's like a lot of Iba yung workout impact. yan Yeah, Okay. iba talaga workout. So sometimes namimili ka lang na, you know what, I feel good this week. Why not join it? Just get you still get paid just to join it. So Okay. it's also parang ligang labas na rin. Kaya wala ka nung last game nyo. Tama ba?
Well, I Hindi had ba? the dunk contest and I had the 3x. Okay. And basta. Okay. Side hustle muna tayo, di ba? Oh, pero ngayon, declared na, i-invite mo na si Warlo. No? Pag Oo, may mga kung dunk gusto niya. contest pa. Oo. Hindi, pero alam din natin, no? Mula nung pinakaunang episode natin dito sa Rebanse na pag-usapan na natin tong dunking na to dahil nga sa All-Star ng Season 8, napakadami ng dunkers. Mm-mm. So, di ba Warlo kasali ka rin, no? Last year. season. Okay. Kumusta experience na yun sa'yo? Yung dunking competition, tas ang dami nyo nun eh. Di ba? Anong, kumusta yung Okay, experience? masaya naman kasi si Joe normal naman kasi talagang magaling yan. Ah. Narinig niya Ang na. ano lang kasi, Boss buddy. may kasama kaming film ba sila? Oo, Dalawang film. film. So, syempre nakaka-challenge din. Oo. Kasi iba yung jeans ng film talaga. Oo, parang- Sobrang Oo. galing mag-dunk. Taas na talaga. Oo, Taas Kasama na kami nun. Actually nga siya yung una nag-dunk. We were also helping each other. Tapos sinasabi ko na, gawin mo na yung magandang dunk na pinapractice mo yung dalawang tao na walang ano. Mm. So, Tapos ginawa, na-shoot niya, try. Tapos, kaso, bro, kahit ako nagulat ako, ba't ganun yung score? I'm not trying to hate, like, one of the first dunks the film did, may tulak. From Saka- San Juan. Yes. Over Pingris. Yeah. Who's 6'5". What's his name? Sean Jackson. Jackson. Yeah. There you go. Props to him. He was the reigning dunk contest. But his first Hindi, dunk, may galit talaga si Joe. Pero sige. Okay. Oh. first dunk niya, he jumped over two guys na walang hawak. Mm. Nagawa niya clean. Mm. Pero yung dunk na may push, nakakuha ng higher score. Mm. And again, hate. He's not gonna hate, but he I hates. did the same dunk Okay. the year before over a taller guy and I didn't get the perfect score. But that when he did it over a shorter guy, 6'5", Fingers, he got a perfect score. So- magaling talaga siya. Baga. Di ma- I feel like he should have gotten a higher score the first Kaya dunk nga pa eh. lang. But we can't control those. Para lang alam mo, Warlo, last week yata, last episode ba, ano ka talaga nito ni Joe? Ikaw ang player of the week Yes, niya. oo. Ikaw ang pinili niya player of Siyempre. the week. Ewan ko kung meron tong dalawang tong nagbabayaran sila sa off air. Ako rin siya rin Oo, pinili kaya. ko. Hindi lang natin na-record. Hindi lang na-record. Guys, alam nating lahat na sports is more than just winning and losing. It's about intensity, momentum, at yung feeling na hindi mo kayang alising ang mata mo sa laro. At kung gusto mong mas maging exciting ang bawat game night, Sports Plus na yan. Easy to use, mabilis, at perfect sa mga sports fans na gustong gawing next level ang kanilang viewing experience. Register or sign up now at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 and above only. Now back to our podcast. Pero ayun na nga, Warlo, no, na alam mo, nagkakatuwaan tayo dito, but talaga in general, ito sa very emotional conversation a while ago nung konwento mo na, ayun na nga, no, yung naging journey mo. Tatanungin kita, kung would you still choose, no, itong naging journey mo na to, or kung nabigyan ka ng chance sa UAP and NCAA, mas gusto mo sanang nakuha yung opportunity na yan? Or ito pa ring path na to, kung yung nangyari sa'yo, ito yung gusto mo talagang sundan? Kung may babalik mo yung oras. Parang kanta lang. Gusto mo bang napunta ka sa mas alam mo yun, yung schools na mas madali yung path papunta ng MPBL or kahit anong pro league? Or May babaguhin ka ba? Oo. Wala. Siguro ito na kasi ito yung winil sa akin ni Lord. Doon ako nag-stay sa akin. Mm. Ganda. Kasi Oo. marami din akong chances talaga na wala talaga na nawala. So, napalitan naman ako sa maganda. So, sabi ko, lagi lang inisip, siguro Lord, ito yung will mo na lang sa akin. Sundin ko na lang talaga. Moving forward, Warlo, siguro ngayon nasa MPBL ka, ang ganda ng pinapakita mo sa MPBL. Pero ano yung nakikita mong, ano pa yung mga pangarap mo na gusto mo pang matupad in the next years? Aside from mapili sa halftime na ikaw ang titira. PBA. Okay, oo. So, talaga mag-PBA. Bata pa lang talaga ako. Ilan taon ka na ba ngayon? 26. Bata pa. Hindi ka tulad ng mga nagba-birthday, tumatanda. Hoy, Ay. excuse me. Mhm. Okay. So, okay. Role ayun. model. Yan. Sige. Sino bang... Alam mo, Kanino mo ba pinapattern ang hairstyle? Ay, ang laro mo. Yan. Sorry. Pero sige, baka hairstyle na rin. Sabihin Since natin, insecure ako na tao Si sa Dwight buhok. talaga. Okay. so okay, ayan. Sinabi na niya, Dwight ulitin mo. talaga, idol ko si Dwight Dwight Ramos. Ang Yun. idol niya. Ramos. Kung makikita nyo, ipopromote na natin ha. Kung makikita nyo ang Facebook at Instagram ni Warlo Batak, wala kayong makikita doon kung hindi si Dwight Ramos. Pantay siguro ng mga anak niya at ng There asawa might be niya. a chance na ipakita natin. You know, again, while we're recording this. No? Ayan, you know. Oh, di ba? Oh, tingnan mo na. Dare lang yan, dare. Bro, sino si Dwight dyan?
Sige. Hindi, siya si Dwight Howard. Pag-usapan natin, ano ba specific yung gusto mo bago sa itsura? Yung laro muna. Ano yung gusto mong specific sa laro ni Dwight, sa kilos niya? Bakit mo siya idol? Siguro kasing grabe, simple lang siya maglaro. Nag-start siya sa depensa. Magaling siya depensa talaga. Nakikita Tama. ko, hindi lang sa gilas. Nung naglaro siya sa UAP. After that, so nakita ko, galing niya. Simple lang siya. Dumrive, may perimeter, may kumpleto eh. May shooting. Oo. Tapos yung dunk niya, simple lang talaga, di ba? Parang nilalagay lang niya Nilalagay. yung bola sa Nakakatuwa ring eh. siya. Oo. Malay mo, dahil si Dwight Ramos ang major Ambassador. ng Sports Plus, Yeah. baka one day, malay mo. Alam mo, yung pinakita natin, pinagdikit-dikit lang natin, baka maging isang video Exactly, na yan. di ba? Di ba? Pero Shout alam, out sa Sports nakita Plus. ko aside from pagiging sentimiento, no? Kaya natutuwa ako sa mga ganitong show natin, no? Sa mga guests natin, obviously mas nakikilala natin sila. Kita-kita matalinong tao to eh. Alam mo bakit? Tanong mo sa akin bakit? Bakit? Kasi napansin niya kagad kay Dwight Ramos, no, na two-way player si Dwight Ramos, basically, no. Depensa muna ang kanyang sinabi. Okay. Yung misis ko, nung nakita yung billboard, ang gwapo ni Dwight Ramos. Parang mali. Diba? Kaya, mas idol kita sa misis ko ngayon. Yan. Pero sige, pag-usapan na natin bilang nakita nga yung billboard, yung mo rin yung physical appearance mo, parang rin, pareho rin kayo ng buhok. I mean, idol mo rin ba siya sa mga pormahan niya? Ganon. Oh, simple. Cool kasi ng Hindi, ganun forma. talaga mix eh. Dagdagin ko na kasi pag may iniidolo ka, ultimo sinusot na sapatos, medyas, wristband. Actually, medyo ibang level yun sa kanya, pati yung outside clothing ginagaya niya. No? Medyo ganun talaga. Sinong ganon mo dati? Penny Hardaway. Hence, your son's name. Yeah. Ikaw? Like in terms of like fashion, In general. Like, in sino idol? general, Allen Iverson ako. Ay, Kaya number 3 yung Kaya number pala 2. medyo maangas ka. Pero magaling. Talk about Pero practice. magaling. Yan, pwede. Pero magaling. Tanungin niyo rin naman ako. Oh, sino? Sige, birthday mo na eh. Cassidy Hubbarth. Oo, Ano ba? Hindi niyo ba kilala ang mga courtside Sige, sa dahil, NBA? sige, Hello? dahil birthday. Hindi, kilala ko yun. Oh, Kilala ko exactly. yun. Oh, pero Bakit hindi mo pero nakikita yung resemblance? Pero maganda yun Okay. Sige. Ikaw ba, Warlo, na-meet mo na si Dwight in person? Hindi pa. Gusto mo ba ma-meet? Yun naman Yan. pala. Dwight? Calling! Collins Boss Andre. Oo, Boss Andre. Baka naman. Baka May naman. moment. Ay, patapos na ang bilig O Okay. tapos na. I think for other teams, tapos na. Parang pauwi na sila Manong Kiefer eh. Mm-mm. I'm not sure lang sa team ni Dwight. No? Tama. No? So, There baka is a baka may chance. part 2 to. There is a chance. Diba? Kunyari, kayo, 10-game winning streak. Ah. Hindi naman sa pressure Tapos yung naglaban na ba kayo ng Manila? Hindi. Yung pang-10 nyo, Manila kalaban nyo, di ba? Pero streak buster sila. Magandang guess nga ulit. Diba? Silang dalawa. Oo, silang Tapos dalawa. best player of the game ka? Ay, grabe na yun. Warlo, sino sa tingin mo yung mga Sino sa tingin mo yung mga na-excite kang makalaban sa season 8? San Juan. Mga UP boys. Bakit? Oh. Mga UP boys. Kasi Yan sikat na Ay. naman siya. Ayan na. Siya na naman ang sikat Ayan dito na. Hindi ko ngayon. birthday ngayon. Pero pwede ba ako mag-shoutout? Okay, go. Maraming beses na natin napag-uusapan yung San Juan Boys dito eh. Mm. Pwede ba San Juan Boys? Pumunta na kayo dito. Sige na. At linggo-linggo talagang Oo. sinusubukan natin sila maging guest. Pressure na to. Relax. Ito na. Ito lang masasabi sa'yo. Relax ka lang, Mix. Akong bahala sa'yo. Yan. Hindi, pero Warlo, sige. Okay, sa San Juan, ano yung mga, siguro yung mga one-on-one matchups na excited ka? Sige, sa San Juan, sinong gusto mong makamatchup dun? Harold. Si Haro. Ay, parang may resemblance rin sila ni Haro. Just simple Mas lang. magandang lalaki to. Oh, Sawa na ako sa buwan ni Harold. Sa South? Sino naman mga naisip mong gusto mong South. makalaban sa South? Andiyan ang Quezon, andiyan ang Jensan, Batangas. Jensen. So, ayun na nga, no, ang na-summarize natin sa usapang ito ay una, pinaka-importante, gusto niyang makilala si Dwight Ramos. So, subukan natin gawa ng paraan yun. At syempre, of course, gusto pa nating makita yung magiging takbo ng Pasig. Di ba, Coach? Tama. And once na nangyari yun, no, ang pinagdadasal ko lang ay hindi ka mahimatay. Okay, dahil
nakita ko sa mga videos mo, no? And we had before the recording, and sinasabi mo ano, pero hindi ko alam, mukhang idol mo nga siya talaga. Oo naman, grabe. Pero karapat dapat i-idol dahil mahusay talaga malalaro yan. Oo. So, ngayon, tingin ko, Warlo, 2-1 kayo, nabanggit ko kanina, no? Kung manalo kayo next game, which is tomorrow, no? Yeah, sino kalaban mo? Bataan. Okay. No? Bataan, galing sa talo yan. Alam naman natin, minsan ang team galing sa talo ay mas gigil bumawi. But, kung bukas malagpasan yun, it puts you at 3-1. No? Yes, 3-1. Maybe the best start of Pasig in 4 games. It would put you in the middle of the pack. Yeah. Kapantay ang Abra. Yeah. Panandalian di ba? Siyempre maglalaro din ang Abra. No, so I guess yung tanong na to is sinasabi mo nga nagstay ka hanggang sa dulo dito sa Pasig. Ano ba ang number 1? Ano nakikita mo sa team mo realistically? Ano yung kaya nyo? Magpa-playoffs ba kayo? Second round? Di ba? Ganyan. And second, ano yung napag-usapan nyo sa team dahil medyo late na nabuo yung team nyo but so far ang ganda nga ng simula nyo. Ano na pag-usapan nyo nila coach, Lalo na yung mga nila teammates mo, nila Jacob. si Garcia, si Galicia, then mukhang kayo yung core ng team. Tsaka they have Japs Bautista, no? Japs Bautista, isang veterano rin. Ano na pag-usapan nyo na itong gusto natin ma-achieve this Dun year? sa first question mo is talagang gusto namin mag-playoffs. Kasi play-in lang kami. So nakita namin sa North Division, nawala nga yung malalakas na Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan. So, sabi namin chance to para Ang ganda. Ang ganda. No? Alam mo, ang simple niya Oo sumagot, nga. pero ang ganda. Hindi, Parang si Joe, simple magtanong, pero ang ganda. No? mali yung tono mo birthday mo pa naman. Oo nga. Ganda. Ganda. Okay, go ahead. So, yun Oo. yung chance namin para makapasok ng playoffs. Then, sa second question na is, nag-usap talaga kami yung mga teammates namin kasi actually, sabi nga namin, laban lang bro kasi sanay naman tayo last year eh. Last year nga, grabe, tiyatawid lang talaga namin every day, every game eh. Yung tiyaga lang kami. So, yun. Iminda kami sa ganun. So, pag gumanda pa lalo yung namin, sistema, di mas okay. Tsaka they always play with nothing to lose. You know, that feeling na parang I don't know, but for a few seasons now, I've always felt that Pasig was a team that just plays, you know, they just have fun on the court, whatever the results are. Pero syempre, medyo ginagalingan lang ni Warlo. Pero generally, talagang naglalaro sila doon para lang, alam mo yun, minsan nga mukhang parang ano lang sila nagsiskill work, napakita niya mga, pero nananalo sila sa games, di ba? In spite of having a, different team this year, notable names na nawala, Robbie Manalang, Yes. dating Oo. Adamson point guard. Isang maingay na player in terms of very streaky yan na player. And then veterano Mark Montuano nawala rin. Jos Animes. Jos Animes. Yeah. Ngayon, 'di ba? Iba yung team nyo. Pero nandiyan kayo nga ni Jacob Galicia, no? So ano yung difference nung team last year and this year? Di kasi namin, di ko rin kasi gaano kilala iba namin kasama ngayon. May konti lang na yung mga bagong names. So, ang difference lang nun kasi mas kilala namin yung last year. Kahit may mga sila Jacob, sila Kuya Rocky, sila Patricia Manduano. Magkakilala Sidre. talaga. Sidre. Tama. Oh, Madali ngayon lang. they have Chito Jaime this year pala. I think Last it was year. No, last year, yeah. Okay. So yun, mas madali lang namin silang nakasama, naging ka-close kami. Compared ngayon, ongoing pa rin yung chemistry namin. Okay, napag-usapan mo yan. Gusto ko malaman, ikwento natin sa mga nanonood sa atin. Sino ang mga notable sa team nyo na pwedeng abangan na players? Yung mga sinasabi mong hindi mo pa masyadong kilala, pero syempre sa practice nakikita mo kung paano sila maglaro. Sino yung mga players na dapat abangan namin sa Pasig? Na mga nakikilala pa lang? Sino yung mga nakikitaan mo ng magandang laro? Si Tamayo, tsaka si point guard si Estacio. Okay. Aaron. Oh, si Aaron. Aaron. Aaron, Oo, yes, oo, oo. yes. So, I played with him in Marikina. Tama. Yes, Yeah, Marikina yeah. yun. Tsaka alam nyo, I have heard this from some coaches Sismosa ka talaga. syempre, kung hindi ako chismosa, hindi natin malalaman. Wala tayong report. Oo. So, ang tanong ko, actually, this is a fact. I have heard this from some coaches na sila may takot din silang makalaban ng Pasig talaga. Kahit last season, kahit ngayon, yung ang salita nila palagi is kapag, kunwari, ang kalaban Pasig, interviewin ko yung kalaban na team, sasabihin palagi nung player, sasabihin palagi nung head coach na hindi kami pwede mag-relax dyan. Kasi yan, Palaban.
Oo, parang, anong tawag dun sa term? Ano, may sulot ba? May ano tawag dun? Silat. May silat. May silat. Sila. May sila, baka masilat kami niyan. Ganun. Palaging ganun yung naririnig ko from strong contender head coaches. So, kumbaga, talagang you have made a statement, no? Ang Pasig, they have made a statement na hindi kami basta-basta. So, napag-usapan nga natin yung mga sikat na teams, sikat na players. Ikaw ba, meron kang legend na gustong makamatchup sa MPBL? Sino ba mga... Si Granada ba? Si Cebuano Hotshot ba? Last Sa year, position mo? last year, nandyan si Spider-Man. Ha? Pinaka-idol ko to, si James Yap. James, Laro ka sa liga namin sa 40 above. Naglalaro Ikaw siya naman, ron. tinansto mo na agad yung iba. Teka lang naman. Grabe yung kamay ni James Yap Laki. no? Talagang, na-meet mo na ba si James Yap in person? Yes. Okay, alam mo, maganda tanong yan ha. Ito, Ah. meron kang genie in a bottle, isang wish lang. Okay? Nako po! Sino pipiliin mo na ma-meet mo ngayong araw, ngayon din? Dalawang James Yap or Dwight Ramos? So, si James Yap nandito. Oo. Galing talaga. Ano mo kanino to? Galing to. Galing to. Oo Okay. nga. So, Warlo, kung meron kang gustong sabihin kay Boss Buddy, and nanonood siya ngayon, anong gusto mo sabihin kay Boss Buddy? Kung si boss nanonood ngayon, sobrang thankful, boss. Kung siguro wala kang Pasig, ewan ko saan ako pupulutin. Yun lang sabi ko sa sarili. Grabe Ay, ko. makasalita. Boss Buddy, payakap nga. Oo nga eh. Oo nga. Nakakatuwa, no? Kasi sabi ko, wala na talaga akong team mapuntahan last season. Kaya nga nag-guest ako dun sa Marlo kasi tinawagan talaga ako na laro ka dito. Ganyan. Total, may gawain naman na so hometown mo rin, homegrown ka din. Kaya ako nag-guest. Tapos biglang, yun, nagtawag ulit si boss. Kaya sobrang grateful ako sa'yo, boss. Sobrang thankful ako sa'yo. I believe him. Yeah, I believe I it. believe him. I need tissue. Oo. Maraming salamat. Unang-una, ikaw ang unang guest namin na nag-iisa, no? Na solo. And he was able to carry the show on Grabe. his own. Oo, a man of few words pero straight Malalim. to the point, tsaka malalim. Oo. Kaya ako talaga I recommend na mapanood talaga tong episode na to. So once again, Warlo, maraming salamat sa'yo. Thank you. Thank you so much. More power. Warlo Batak, Warlo Bata. hindi na siya available mga teams. Okay, kasalanan niyo yan. Oo nga. Pinipreach oo nga. namin nung pre-season. Wala, Pasig talaga siya. Loyalist. Tama. More power sa'yo at syempre sa future mo, no, as a basketball player. Siguradong you. marami pa kaming makikita sa'yo. Okay, before we proceed, may nanalo na Hoy! naman! Di ba? Talagang patuloy na nagbibigay ng sorpresa at Ay, regalo ay, ay. ng Sports Plus. May nanalo na naman ng Chinese pa. Sports Plus Clutch Time Challenge. Siya ay si Jeffrey Ching, doing it in the most thrilling fashion. Oh, A grabe buzzer beater from half court. Grabe to no? Hindi mo kailangan naaabot. Oo, sige. Tingnan Okay. natin, Ayan, makikita natin. Ganda nung simula niya na-shoot niya to. Chill pa siya Oo. Di ba? Tingnan mo, Okay. Ayan. Yan. Make basket. Simple lang mga kilos niya. Liliit lang ng moves He would miss here. Okay. Maganda, bumalik sa kanya yung bola dito eh. Pero parang mintis ulit to eh. Ayan Ayan pumasok. na. Ito yung miss. Tapos yung corner. Simple lang si Okay. Isipin Jeffrey, mo yan yung dyan eh, yung talbog ng bola. Oo. Crucial din yan. If babalik sa'yo. Because you're pressed by time. Okay. Ayan. Minsan mas maganda pa yung ganyan eh. Yung air ball. Ito yata yung bumalik ulit sa kanya yung bola. Yes, pagka-shoot niya. Ayan, 10 Okay. seconds na lang. Ayan. 5. 4, 3. Ayan na. Sobrang simple ng moves niya. Kasi Grabe. syempre si Francis, yung unang nanalo, alam naman natin na Grabe. Anak yata niya yan eh. okay, player Oo. na talaga si Francis no? Oo. Pero ito si Jeff, close na kami. player dati. Kasi close, nanalo siya, kaya close na kami. Simple lang yung moves niya, no? Pero nanalo. Paring Pero- Jeff. Oo nga, paring Jeff. So ayun na nga, maraming salamat ulit sa Sports Plus na tuloy-tuloy na nagbibigay ng kung ano-anong regalo, no, sa atin. Of course, Jeffrey won 350,000 pesos, no? Saan mo mapupulot yun? So imagine, ang nabibigay na ng Never. Sports Plus ay 1.350. Correct. Diba? Ang dami na nabibigay. At
bumalik ulit tayo ngayon sa 100,000. So, tuloy-tuloy pa rin ang pagbigay ng sports pass. 100,000 and then pag hindi nakuha, let's say ngayong game day, ilan ang angat? Aangat 50? ulit ng 50 50. hanggang, eto na nga. So, ayan, 50 umabot na nga sa every game 350. day. Yes, So, we play 6 times a week. that's right. So, di ba, you do the math. Okay, that's 300,000 a week. Exactly. So, that means in less than a month, assuming na walang mga shoot, Oo. 1 million. Exactly. Yung liga natin. Okay, hanggang 2020, hanggang 2030. Oo nga, Diba? oo nga. Oo nga. At saka, ang maganda sa mga nakikita ko tryout ba tawag dyan? Yung nag-halftime try nung challenge. Okay. Nag-practice talaga yung iba. Pinaghahandaan talaga nila. Kinukwento nila, grabe ate, alam mo, kahapon isang araw ako sa court. Gusto ko talaga makuha yung 100,000, yung 300,000. Tsaka, alam ko meron pang mga surprises in the future na hindi lang cash. Malalaman nyo yan very Ikaw soon. na naman. Siyempre. Grabe. Okay. Sige, Joe. Okay, and now it's time for our Rebanse Player of the Week. So, let's Warlo start. Batak. Ay, tapos na pala siya. Tapos na pala siya. Tapos na. Tapos na siya. Pwede Tapos mo na muli. siya. But let's Okay. start with you. Mika. Obviously, si Mike Phillips yung player of the week. Pero siguro bibigay ko kay Kuya Dondon Ontiveros. Kasi ano na second game niya na to na nag-suit up. He was talking about how he actually prepared for the season. Like, medyo nag-ayos siya ng diet. Tapos yun na nga, nag-workout siya kasama ng anak niya. So, nag-best player siya this week. Para sa akin kasi yung mga ganun, ilan taon na ba si Kuya Dondon? Siguro, mga mid. I would say 47. Yeah, diba? And I mean, nagbe-best player ka pa. Mhm. Diba? So, I will give it to Don Ontiveros this week. And how about you, Coach? I'm gonna go with Mike Phillips, and Hmm. it's because of that game against Abra. Because it was not a surprise, but at the same time, it was something na probably you wouldn't think would happen at the Yeah. moment. But I was impressed, especially with San Juan, how they, in a way, controlled the game. Yeah. We covered that game, but and two things killed itong Abra. That streak, that incredible streak of 44? 38, and then Okay. parang 45 something, Including the preseason. including the preseason. Okay. Was the turnovers, which they Okay. had many, and the Mhm. offensive rebounds, and obviously Mike being motor Mike, contributed. I don't see that as a coincidence. Yung pagdating niya, and then streak buster sila kalaban ng Abra. So I'm gonna give it to Tapos, Mike nag-best player pa siya against another strong team in Zamboanga. Zamboanga. So, Mm. tama naman. Ikaw, Joe. I'm have to go also with Mike Phillips. I mean, you already mentioned the statistical point of view, but like his crowd impact, like Oo. if you watch That's him a in the good point. games, like he's just gonna do a spin move, then next thing you know, he's about to do it, get you in a poster, Mhm. and then like his blocks and napapaano yung crowd napapasigaw sila Mhm. and that's such a big factor, especially when it comes to entertainment. Hindi pa kayo naglaban San Juan, di ba? Hindi pa. Okay. Hindi ko This is on nasasabayan me. yun. I'm gonna put this on the record, okay? Okay. If you play them, whether you win or lose, if you block him while he was attempting for a dunk, if you block him, lunch is on me. Oh my goodness. Hindi na. Come on, Joe. Come on. Pero kailangan pa-dunk si Phillips, ha? At hindi mo pwedeng kausapin, by the way. Yung tipong lamang sila ng 25, which is most likely. Okay, and then Mike, pag padang ka, papalpal ka. Hindi pwede. Malalaman ni Mika yun. Tandaan mo, lahat alam niya. Okay, bukod dun sa mga sinabi yung napakaganda mga ginagawa ni Mike Phillips, ang gusto ko dito kay Mike, obviously, besides being very humble and, madasalin siya, ganyan, he always speaks Filipino and we love it. Diba? Ever since yan. Oo, Ever since yan. nakakatuwa. Talagang he makes it a point to be parang in touch with the Filipino audience. Buti pa siya. Magaling magtagalog. So when are we having him here? Okay. Mike, come on, Mike. Okay. So on May 15, we have 3 exciting games once again. May Kawayan, Marilao versus Rizal. Kayo. Alam mo, itong May Kawayan kasi, obviously, we would think that we would give this to Rizal. Pero yung May Kawayan kasi, lumalaban din talaga dyan. Talaga yan eh. I mean, again, they have a gem and a gem. And nandyan din si Jason Apolonio. Tapos nandyan din si the point guard, si Pasturan?
Yes, and Pastoran, yeah. MJ there. MJ Deliverhan. Yeah. So yeah, it's actually kayo. I feel like Marilao has the names, and like I feel like they're just getting to their chemistry, and once they figure that out, like they perfect it, they're gonna be a really hard team to stop. I think Jason Strait is also there. Oh yes, And yes, Vince yes. Tolentino. Mhm, Yeah. mhm. My mind says Rizal, but my heart goes for Marilao. Wow. And because ayoko maging bias, pero ngayon maging bias ako dahil kay Tantan Banal. Dahil sa coach ko sa JCI, Magkakaikaw baka kayo. hindi niya ako gamitin. Okay, so kahit hindi ako naniniwala, Coach Tan, okay, dahil feeling ko result to, pero sasabihin ko on air, Marilao. Yeah. Ang maganda sa tatlong larong to, which we are about to mention, halos ano sila match no? Tignan mo, tong Mindoro and Basilan. O, di ba? Ang ganda rin yan. Obviously, yung guest natin ng huli, si John Wilson, Yes, has been showing good numbers. Nandyan din si JV JV. Casio, Kuya JV. nandyan din Sir, si Jervy Sir Cruz, JV. si Sir Sir JV, nandyan din si tsaka si si Cometa is Correct. there also. Oo. And then, obviously, JV De La Cruz and JJ Caspe sa Mindoro. Mindoro. Nandyan si JC Kobe. Recto. Si Kobe, Oo, Bambam. si Bambam. Mm. So, magandang match nito. But ako, siguro, I'd give this to Basilan. Mindoro ko. Dahil naging guest natin si John Wilson tsaka si JB. Hindi. Ako tingin ko Basilan. Mindoro ko. Mindoro ko. I'm gonna go with Basilan because of naging guest din natin si ano. But Eto that- na. That's a tricky one kasi both teams medyo up and down. Oo nga. Oo, Kaya Basilan parang is ano 3 rin and 3. eh, oo. No? Both Tricky mid, eto na. Ako, coach, manahimik tayo sa part na to. Eto Ikaw na lang. mamili muna. Walang pwede magsalita sa Oo. part na Eto to na kung lang, ito hindi na. si Joe. Pag nanalo kami sa Friday, lunch is on me. Ayan! Sasabihin ko na ngayon, lunch is not on you. Pero sabi mo, Pwede mo, Bulacan, sino ba magkalaban? Pwede. Okay. Pwede Bulacan. Bulacan. Sige, Okay. gotta give it to you. Mm. Oh. Yeah. Hometown niya yun. Tama. Maglalaro ka ba? Yes. Ayan. Okay. Okay, now on Saturday, May 16, we have the Parañaque Patriots versus the Marikina Shoemasters. I would give this to Marikina. Marikina. And then, obviously, Bacolod and San San Juan. Juan. Yeah. And then, this is a nice game. I mean, Bataan has been okay. You know, they started the season well, although they have lost some games. Pero, this, this is a good challenge against Binyan. I guess this would depend sa game nila bukas kalaban ng Pasig. Again, we're recording this. Unfortunately, May 11, whoever's birthday is today, and makakalaban ni Warlo, no? Pasig itong Bataan. So sa akin, medyo nakadepende ron eh. Number one, I mean, as much as we don't want to say it, but sometimes injury will always be a part of the game, right? Yeah. So who knows kung sinong pero sana wala, 'di ba, in terms of that. But if Bataan loses tomorrow, that's gonna be a tough one because if you look at the record of Bataan, minsan may mga in the past, no, minsan may tendency sila to slide. And then ang Binyan medyo roller coaster din. Yeah. No, but I'm But sure I just like to give it to Bataan. Bataan has always been one of those teams that would always just keep to their core. Diba? Would Yes. add one or two players. Pero talagang si Boss Goody would really just stick to his core and talagang pinopromote niya yung chemistry na gusto niya mabuo. Nakikita naman si Kuya natin. Chito, nandyan na. Dating teammate ni Warlo. Okay. Okay, so that's the final buzzer for this week's episode. Eh. Bago ang lahat, mag-Happy Mother's Day sa mga nanay, no? Happy Ah, Mother's Happy Day. Mother's Day. Thank Salamat. you. And that's the final buzzer for this week's episode. Maraming salamat sa aming special guest. Walang iba kundi si Warlo Batak. Salamat. At sa lahat ng nakisalo sa ating kwentuhan. Aba! Diyos ko naman. Happy birthday to you. Oh my gosh. Happy birthday to O yan, may special na you. pina si Shelo. Thank you, Happy Shelo. birthday, Thank you. 45th birthday. Thank you so much. Thank you. Ay! Happy Sorry. birthday to you. Thank you so much. Maraming salamat. Michelle Rodriguez Hoy. Abisamis, Wala akong May 11, 1981. Hoy! Hindi totoo yun. Thank you so much, Blow, Rebance blow, blow. Family Sports Plus. Thank you so much. Thank you, guys. Even if minsan ayaw ko na kayo makita. Thank you so much! Thank you. Ang wish ko ay umabot tayo ng 100 episodes. Wow, Yun muna. that's good. Thank you so much. Thank you. Kung nabitin kayo, hit that subscribe button. Remember to catch our episode first on YouTube and Spotify.
Follow us on all socials at Rebanse Podcast. At huwag kalimutan i-drop ang inyong sariling hot takes at predictions sa comment section below. Don't forget to tune in to our latest episodes dahil dito, hindi mahalaga kung paano ka natalo kahapon. Ang mahalaga ay kung paano ka babawi bukas. Study the game, respect the process. Till the next episode, ako po si Mika Besamis. I am Coach Christian Luanzon. Joe Gomez Deliano here. Laging tandaan, kung may issue, may sagot. Kung Kung may talo, may Rebanse! Perfect! Yes, sa wakas! Magaling tayo! Thank you guys. Thank you so Thank much. you. Thank you. Yan ang laro. Yan ang kwento. Yan ang MPBL. Walang sawang nagbibigay ng bagay na pag-uusapan. Bawat episode, sisiguruhin naming walang play na mapapabayaan. Walang issue na may iiwasan at walang debate na mananatiling walang sagot. Dahil ang basketball, hindi natatapos sa buzzer. Nagsisimula pa lang ang usapan. Kung gusto mong marinig ang totoo, ang analysis, ang history, ang init ng laban na hindi mo mahanap sa ibang lugar, nandito kami. Bawat linggo, bawat laro, at bawat issue. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo.